Gaano ba talaga kagaling si Kawhi Leonard kapag healthy lang siya? Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Kapag pinag-uusapan ang pag-rank at paghahambing ng pinakamagagaling na manlalaro sa kasaysayan, wala nang mas mahirap suriin kaysa kay Kawhi Leonard. Sa kanyang rurok, nagbigay siya ng aura na nagparamdam sa mga tao na tila siya ay hindi matitinag, ang pinakamahusay na manlalaro sa basketball. Is Kawhi the best player in the world? Yes, he has been for a couple years now, or at least last year, and I believe he will be again this year. Bagamat hindi lahat sumasang-ayon sa pananaw na ito, halata naman, lalo na sa panunood sa kanyang pinakamataas na antas. Nakakaunti lamang sa kasaysayan ang makakatapat sa kanyang dominasyon sa parehong opensa at depensa. Sa kasagsagan ng kanyang karera, nagdudulot siya ng takot sa kanyang mga kalaban. Kung siya ang bantay mo, mas malamang na ipasa mo na lang ang bola kaysa subukan siyang tapatan. At kung susubukan mo o magpakita ng kahinaan, pipigilan kanyang makapuntos at papahiya ka pa. Sa taas na 6 feet 7 inches, ang ideal na taas para sa isang small forward, at may napakalaking 7 feet 3 inches wingspan, na kapareho ni Giannis, ang haba ng kanyang braso ay nagbigay sa kanya ng maraming kalamangan na pinapangarap lang ng karamihan sa kanyang taas. Gayunpaman, ang kanyang prime ay maikli kumpara sa iba pang all-time greats. Ang mga injury ay some-ire sa kung ano sana ang magiging maalamat na karera sa NBA. Pero gaano nga ba kagaling si Kawhi Leonard sa kanyang pinakamahusay na taon? Kumusta kayong lahat? At ngayon, tatalakayin natin kung gaano kagaling si Kawhi Leonard sa kanyang rurok. Pag-usapan natin ang peak ni Kawhi. Maraming opinyon tungkol dito, ang bersyon niya sa San Antonio, Toronto, at Los Angeles. Sa San Antonio, sinabi ng karamihan na naroon ang kanyang defensive peak. Ang 2014 Finals MVP niya ay bunga ng kanyang mahusay na depensa. Sa panahong yun, siya ay payat ngunit matibay, ang pinakamagandang defensive form na nakita natin sa kanya. Siya ay isang halimaw sa depensa, kahit malampasan mo siya, hindi siya sumusuko sa laban. Nanalo siya ng back-to-back Defensive Player of the Year noong siya'y 23 at 24 na taong gulang. 3 beses din siyang napasama sa All-Defensive First Team. Sa mga taon na yon, wala pa siyang problema sa tuhod at may sapat na lakas para magbigay ng 100% effort sa parehong depensa at opensa. Pagdating sa Toronto, naging mas kompleto siya bilang isang manlalaro. Ang 2019 season niya ay itinuturing ng marami bilang pinakamahusay sa kanyang karera. Bukod sa kanyang kamanghamanghang stats at game-winning shots, pinatunayan niya na karapat-dapat siyang tawaging pinakamahusay na manlalaro sa liga. Bagamat bumagal siya dahil sa mga injury, naging mas kalkulado ang kanyang opensa. Ginamit niya ang kanyang lakas at tangkad para mas madaling makapasok sa loob. Sa playoffs, nag-average siya ng mahigit 30 puntos kada laro at naging Finals MVP. Sa Los Angeles Clippers naman, nakita natin ang pinakamataas niyang efficiency. Sa kabila ng madalas na injury, ipinakita niya ang walang katulad niyang work ethic. Kahit na tinatawag na siyang healthy Kawhi, hindi matatawaran ang kanyang dedikasyon sa pagbabalik sa court. Ngunit ang tanong ay nananatili, saan siya may lalagay sa kasaysayan? Sa rurok ng kanyang prime, siya ay walang duda na isa sa pinakamahusay sa kanyang era, isang two-way superstar na kinatatakutan sa parehong opensa at depensa. Salamat sa panunood. Ano ang tingin niyo kay Kawhi Leonard? Saan siya dapat i-rank sa all-time list? Iwan niyo ang inyong mga opinyon sa comments. Kita-kits sa susunod. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.